Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon, at sa linggong ito, narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis, ang simula na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay ginawa ng Diyos na mabuti. Mula sa kalikasan hanggang sa tao, ginawa niya itong mabuti. At sabi nga po na siya ay nasiyahan nang ito ay kanyang likain. Inihanda din ang sanlibutan, ang mundong ito, para din sa tao, para pangalagaan ng tao, linangin ng tao, para din naman sa ikabubuti ng tao. Kaya nga sinabi, binigyan na ng Diyos na lahat ay pwede niyang kainin, maliban lamang sa puno, doon sa hardin ng puno ng nakakaalam ng mabuti at masama. So yung kapangyarihan ng pangangalaga sa kalikasan ay nasa tao. Pero ano na nga ba ang nangyayari sa paglipas ng panahon? Ang tao ay patuloy na naging ganid, patuloy na naging sakim, naging mapang-abuso sa mga ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At lumipas din ang napakaraming taon,
Kaya't kung sa Ebanghelyo ay muling pinapaalala sa atin ni Jesus na patuloy nawa natin na lawakan ang ating pangunawa. Mahirap po kasi yung mamuhay tayo ng pagiging rigid. Yung bang lahat na lang ay nakikita mong hindi tama. At dahil doon, inaakusahan natin ang bawat isa na makasalanan. Na dito, itinatama ni Jesus itong mga pariseyong ito na patuloy na naninita sa kanila sa dami ng kanilang ipinapatupad at sinusunod na mga kautusan na gawa ng tao. So, bakit ko nasabing rigid masyado? No, kasi nga, pati ba naman yung paghuhugas ng kamay, kasalanan na? Hindi ka lang naghugas ng kamay bago ka kumain, kasalanan na? Nakakaligtaan tingnan no, kung ano yung pinakapuso, kung ano yung pinakakailangan na tutukan ng tao. Hindi sabi nga, no, kailangan nating lawakan ang ating pangunawa. Mismo kasi tayo mga taga-simbahan na nagiging rigid. At dahil rigid na tayo, nagiging mapanghusga tayo sa mga tao. Pero tayo yung madasalin, tayo ang mga nakakaalam ng lahat ng nobina o nobinaryo, mga dasal, lahat yan sa ulo natin. Pero kung kailan naman sa ulo na natin itong mga ito, tayo ang mas nagiging pinakamapanita, pinakamapanghusga sa mga taong wala rin namang alam sa mga ginagawa natin. Para bang napakalinis natin at napakabanal na natin at ang tingin natin sa iba, napakarumi, napakamakasalanan. Muli, no, paanyaya ni Jesus, lawakan natin ang ating pangunawa. Yung ito ang sinasabi niya, no, hindi ang mga pumapasok, kundi yung nanggagaling sa Kanya, yung lumalabas sa Kanya. Yung nasa puso niya, yung iniisip niya, yung lumalabas sa bibig niya. Yun ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Huwag natin masyadong tutukan at pagkaabalahan na maging maganda tayo sa paningin ng mga tao. Kasi pwedeng halimbawa po, no, sa puntong ito ng ating yung kalagayan natin sa ating bansa dahil nagsimula na, no, ng opisyal, no, yung pangangampanya. At lahat, no, kailangan unawain natin ng mabuti yung lumalabas sa tao, yung nanggagaling sa tao. Kasi sa paningin natin, pwedeng napakabait naman ng mga ito. Kasi pumupunta na sila, pinupuntahan ka na, at namimigay sila ng kung ano-anong mga regalo. Pero yung intensyon, ano yung nilalaman? Bakit ka namimigay? Sa paningin ng tao, okay, para maging maganda ako sa paningin nila, mabait ako sa paningin nila. Pero alam ng Diyos kung ano ang dahilan nito. Alam ng Diyos kung anong nilalaman ng ating puso. Lawakan natin ang ating pangunawa nang hindi tayo maging marumi sa paningin ng Diyos. Lawakan natin ang ating pangunawa nang sa ganon, hindi tayo mahulog sa bitag na maging mapanghusga. Kaya nawa, no, sa ating pong mga pagdiriwang, lagi po nating tandaan, no, ang gabay natin sa araw-araw
ng ating mga ginagawa, iniisip at sinasabi ay ang salita ng Diyos. Ito ang tutulong sa atin para tayo maging malinis sa mata ng Diyos. Amen.